Yan, nabaklas na natin yung cover ng ating handbrake. Yan. Bali madali lang naman ang pagbaklas niya. Bali yung ito, yung cover niya dito, wala naman sa mga tornilyo. Sisikwatin nyo lang niya dito, yung awang dito sa gilid na to. Sikwatin nyo lang yan. Pag nasikwat nyo, pwede nyo nang hilahin yan pataas. Tapos ito yung ano niya, tatanggalin nyo lang dito yung cover niya. Ito nga kahit na hindi nyo natutanggalin, kasi tinanggal ko lang ito, yung dito niya. Kasi magpapalusot tayo dito ng wire para madali yung access natin pagpalusot ng wire. Tinanggal na rin natin yung pairings dito sa gilid, tsaka yung takip ng ating shifter. Wala siyang mga tornilyo, mga trippings, kaya madali lang siyang baklasin. Ang tornilyo niya nandito na sa loob, andyan na. Hindi naman natin kailangan baklasin niya, bali itong ibabaw lang. Puro clip lang yan, madali lang yung pagtanggal niya. Basta dahan-dahan lang kayo para hindi masira yung mga clip niya, yung mga lock. Ganun lang yung gagawin nyo. Para madali sa inyo yung pagpalusot ng wire dito, gamit kayo ng hose, katulad nitong ginamit ko. Suksok ko dito yung hose, labas niya dito, and then pasok nyo lang yung wire dito, nidudugtong nyo sa hose. Paglabas niya dito, ayan, tsaka nyo siya ngayon idugtong dito sa may wire na papuntang module. Kasi itong wire na to, diba, i-connect natin sa handbrake para madali kayo maglatag ng wire. Ganyan ang gawin nyo. Tapos i-connect nyo siya dito. Pagka-connect nyo dyan, tsaka nyo hihilahin dito, tapos i-connect nyo na dun sa handbrake, yung dito natin sa sa handbrake natin dyan. Gagawin ko muna din, papakita ko sa inyo. Ayan mga trippings, nadugtong na natin. Gamitan nyo siya ng heat shrink or yung pinakamatibay nyo para hindi siya mabunot. Ayan, bali ilalagay na natin siya. Okay, gawin muna natin. Pasok natin siya dito sa hilahin pala natin yan. Ayan, hilahin na natin yung wire dito sa kabila. Ito. Ayan. Huwag masyadong tisado. Basta ano lang siya, sumakto siya. Kasi isisikir pa natin yan dito eh. Huwag nyo lang sobrang banat na banat. Huwag bigyan nyo ng kaunting allowance. Tapos dito isusukat na natin yung wire, tansyahin natin kung aabot na dito. Ayan, kapag tansyado nyo na abot na yung wire dyan, pwede na natin siya ditong putulin. Ayan, pwede natin ditong putulin. Putulin ko muna. Ay, mga ka-trippings, ito yung ginawa natin na plug and play para sa ignition harness natin. Ito yung kukunik natin sa module PKA. Ito yung ground natin, punta siya dito tayo sa grounding natin. Ayan ang grounding natin, and then yung dulo nya, ito yung plug and play na sinasabi ko sa inyo. Bali isasalpak na lang siya natin dito. Ito yung sa ignition key natin na dinisconnect natin sa original socket nya. Ito siya, bali ito yung plug and play natin, salpak na lang siya dyan. Ayan. Safe na siya, and then kompleto na rin yung connection nya. So kapag nag-order kayo pang Toyota Vios XL CVT 2022, ganito na siya, modified na siya, plug and play na siya dito. Ayan. Tapos yung para sa nya, sa trunk nya, ito na rin, plug and play na rin siya sa connection nya. And then nandito yung nya, may kasama na siyang tawag dito, kasama na yung sa relay natin. Ayan, sa relay nya may kasama siyang fuse. Ito yung connection nya, plug and play na rin siya, socket. Ayan, kompleto na yan, hindi na kayo mahirapan, plug and play na lahat yan. Bali mag-e-effort na lang talaga kayo sa paglalatag ng wire. Bali ito yung wire natin na kulay yellow, ito yung papunta doon sa trunk natin, sa trigger natin sa trunk. Ayan. May complete video tayo niyan kung paano yung instruction niyan, kaya madali na lang. Okay, ayan, kaya sunod natin is gawin na natin, ito yung ating module, yung ipapalit natin. Medyo malaki siya,
So kakain siya ng space dito sa loob. Bali gagawin natin, hanapan muna natin siya ng magandang pwesto para hindi masikip, tsaka maganda yung wiring natin para hindi gulo-gulo. Gagawin ko muna, and then after that one, pag na set up na natin, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. Gawin na muna natin. Yan, na-fix na natin yung ating upgrade ng PKE, yung width up. Ayan, dito natin siya sinecured. Kita nyo ba? Ayan, dito natin siya sinecured kasi dito lang yung yung maluwag niya na position. Ayan, ito yung sa ano natin, itong wire na to, ito yung sa ano natin, push start. Ito yung babalik natin yan mamaya. Ayan, dito siya nakalagay sa ilalim. Ayan, dito siya. Ito yung mga connection natin, yung wire natin, binalot natin ng tawag dito heat resistant tape. Ayan, yung parang cloth. Ito yung sa ignition natin. Ayan, ito yung mga connection natin dito. Ito yung kulay pink na wire, ito para dito. Ayan, ito yung sa horn connection. So, ayan. Then ito yung sa ano natin, tapos dito, ito yung naka-cable tie na yan. Yan dito, connect dito, papunta dito sa ating module. Ayan. Tapos ito yung ano natin, ignition harness natin, sinicure natin siya dyan. Ayan, para hindi nakalaylay. Dyan siya. Tapos from module, yung kulay pink na wire natin, ito yung sa horn. Ito dito, connection siya, papunta dyan. Ayan yung kanina, dito. And then, asan pa yung mga connection natin? Ito dito, yung mga connection natin. Ayan. Yung sa trigger natin, sa lock and unlock. Ayan, makikita nyo itong socket na to dito. Ayan yung socket na yan dyan. Yung sa kanan, yung socket. Ayan, makikita nyo yung may kulay dilaw na yan. Tapos yung sa ano naman natin, sa signal light, yung dalawang brown, yung isang brown, ayan, magmula doon sa taas na socket, pangatlong socket, ayan, makikita nyo. Tapos yung isang brown, ito makikita nyo dyan, ayan, pang-apat na socket mula sa taas. Okay, tapos itong kulay blue naman, ito yung trigger natin para sa trunk natin, pababa siya. Hindi pala, itong kulay brown na to is dito pala yan sa atin, sa side door. Ito sa switch natin dito, ayan. Bali meron akong connection kasi dito na ilaw sa gilid. Ayan, yung ilaw dyan. Ayan. Ano yan, umiilaw siya kapag nakabukas yung pinto. Diyan ako kumuha ng trigger. Ayan, dito. Mula dito sa taas, gapang pababa. Ayan, dito natin kinonect. Yan yung trigger natin. Negative trigger yan. Bali, malalaman nyo yan is kuha kayo ng tester or yung bulb tester, yung pin light yan, yung i-clamp nyo dito sa negative, tapos itusok nyo dito sa switch nyo kung alin doon yung wire na magbigay ng power kapag naka-unlock yung door, yun yung connection ninyo. Okay, sunod naman is ito yung connection natin para sa trunk natin. Ito yung relay natin. Ayan, yung relay, plug and play na rin yung relay na yan. Ayan, 4 pin, 5 pin yan, pero 4 lang yung ginamit natin. Yan, ito yung connection natin, constant power sa red wire ng ignition. Diyan sa ignition natin, yung trigger nya, 12 volts nya, papunta dito sa fuse natin. Ayan yung fuse natin, idinikit na lang natin sa relay. Bali yung laman ng fuse na to is 10 amp. Ayan. Tapos ang labas naman ng wire, ng output ng na to, fuse, papunta dito sa ating relay. Ayan yung dalawa. Pagkatapos, ito naman yung trigger ng module natin, galing doon sa ating PKE module. Plug and play rin, connect dito, papunta dito sa ating relay. Tapos yung output ng relay natin, ito yung kulay red na to. Ayan yung number nya kung saan nyo i-connect. Yan yung trigger nya, plug and play din. Plug and play na rin yan, papunta dito sa trunk natin. Ayan yung kulay yellow natin dito na na wire. Ayan, gapang yan hanggang doon sa hanggang doon sa ating trunk. Tapos yung natin, ayun lang. Tapos yung ground natin sa yung dalawang yellow ng natin, ng PKE natin, yung sa may up natin. Ayan,
Yung dalawang yellow, isang yellow tapos solid yellow tapos yellow na may stripe na black, yun yung ground natin. Ayan, kita nyo yan, dalawa na yan, pinagsama natin yan, dinugtungan natin ng black na wire dito na yan, connection na dito sa ground nya. Okay, ayun lang.